Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Talakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. People making list, buying special gifts. Everywhere there's an air of Christmas joy. Woohoo! Okay, malapit na po. It's now 112 days bago magpasko. Shucks, hardcore. Yes, At tagal pa. Yan. So, welcome po. Binabati po namin kayo ng extended Christmas season dito sa Italakayan, kung saan ang IT hindi pang eksperto lamang. Hindi ka alamang nilalapit sa bayan. Ako po si Santa Mario. Ako po si Santa Joy. Santa Joy. Pangit. Ano ba maaga? Wala yun nga, No! hindi. Ganun talaga sa Pilipinas. Depende. Once na mag-start ang Burr months. Oh, Burr Christmas na. na yun. Ano pa nga dapat last week yung replay. Sa kakanta na dapat ako nun. So tayo na yung pinakaunang nagpatugtog. Kasi September 1 pala, nakarinig na ako ng Christmas songs eh. Tsaka ito yung tamang panahon para mamili ng regalo. Ay, oo, tama. Kasi pag umabot ka ng December. Pagbugan na yan. Oo, sobrang dami ng tao sa Divisoria. Oo, bugbugan na yan. Speaking of IT balita po mamaya, may iPhone 5C. Yeah. Pero more on that later. Pero ngayon, sige po, inaanyayahan namin kayo sa isang oras ng talakayan at balitaan ng Taliban. Alright, sige, episode... Ano na ba tayo? 87. 87. Yeah, Yes. Wow. Totoo. Yeah. Okay, so matagal po kaming nawala. Last week, we had a replay and the week before that ay National Aquino Day. Sorry. Ninoy Aquino Day, sorry. National Aquino Day. Ayun. So, ayun po. Sa last week, last week, ano na nangyari nun? So, last week. Yan. Last. So, pinag-usapan natin is overcoming disabilities with ICT. Diba? So, kasama natin si Reggie Santos, tsaka si Therese ng Department of English and Comparative Literature. Oo. Yan. So, yun. My favorite part of that episode, yung pwede mga bulag gumagamit ng cellphone. Yun parang wow. Talaga? Oo astig. naman. Oo. So, parang braille ba yung mga keypads? Tapos diba? Nakakapag-text sila. Pero kasi may text-to-speech. Yeah. So, maraming mga assistive technologies na kahit na hindi ka, I mean, ang iba yung nila differently, hindi na sila persons with disabilities differently enabled ba yun? Or sila, unique. Uniquely enabled yung parang pwede pa rin mag-text ang gaming natutulong ng IT. Paano yan, Joy, kung hindi ko napanood, anong gagawin ko? Ayan, na-miss ko to for 2 weeks, di ko to sinasabi, diba? Ayan, so kung inyong na-miss ang aming previous episode, ayan, so pumunta lang kayo, marami kayong pwedeng gawin. So una, you can go to our website sa media.itdc.up.edu.ph. You can also go sa YouTube at panoorin ang mga mukha namin. Ayan, so search nyo lang i-talakayan. And meron din kaming podcast sa iTunes, so search nyo lang i-talakayan. Ayun. And also, of course, follow us on Facebook. Follow us on Twitter. So, twitter.com/italakayan. At sa Facebook din, facebook.com/italakayan. Kung makikita niyo ako ngayon, inaayos ko yung mga camera setup namin. Siyempre, we want to give our viewers in YouTube also a nicer ibang angle na po. May camera angles na po kami. May second unit na tayo. Ganyan Yeah. So, salamat po talaga sa mga nanonood sa YouTube. Yes. And sa Facebook also. Kasi doon namin na-upload yun. Dami rin marami rin tayong like sa YouTube Parang wow, okay Salamat po sa papanood ninyo. Kikita nyo ang aming pag-mature. Iba itsura natin doon sa episode 1. From with braces with none. Tama. Ganun yun pag matagal na enough. So anyway, so ngayon po, episode 87, ano bang mangyayari? Merong bago magpasko, may mangyayari muna. Yes, of course, ang pinakamalaking IT Congress for the youth and for young professionals. Sa buong mundo ba? Yes, sa buong mundo. Yun ang ating goal. Pero tama ba? Sa buong mundo. But anyway, yun, so, malapit na. In the future. Yes. So, lagi naming ina-announce every episode ang Y4IT XI. Ayan. So, ngayon, mag-focus tayo sa Y4IT and we have with us, parang sila yung mga main persons na nag-handle ng Y4IT. So, kasama natin si Marco Concepcion. Hello. So, nag-guest na rin yan before. At si Gromiko Chopitea. Or Nico na lang. Hi. Ayan. So, welcome again sa Italakayan. Binawala. Mamaya may darating pa.
Meron pang isa. Okay. So, diba, parang last year lang yung last Y4IT. Malamang yun. Bilis. Time Huli natin flies. yung Cebu. Yeah, Cebu. Oo nga. Ano yun? November yun di ba? November. Bilis September na. Wow. Time flies nga. No? Yes. Grabe. So, can you tell us a little bit more yung details kung kailan yung Y4IT, yung ngayon napaparating? This year, gagawin natin to for the first time, gagawin natin sa labas ng Quezon City. Sa SMX Convention Center na tayo. Hardcore. Yes, Pasay City. malaking hall. Malamig. Malamig doon. Nag-booth kami doon. Lamig. As in yung makasama ko sa booth nilagnat. After a few days. Kasi at least yung area namin, nakatapat sa aircon. So parang buong stay namin doon, may bumabagsak na malamig na hangin. Wow. Dala kayo ng Anyway, so SMX hard. Sa September 17, 18, and 19. Wow. Galing. So September 17, 18, and 19, that would be Tuesday, Wednesday, Thursday. So we only have at least a week and a half left. So, ngarag na naman. Yan. Laban time na naman. Okay, sige. So, anything special? I mean, parang may theme ba tayo? Kasi di ba lagi may theme, di ba? Oo. Ang theme natin this year ay Imagine, Innovate, and Inspire. Wow. Hirap sabihin yung inspire. Yeah. Okay pang ilan na to? 11 na ba? It's gonna be the 11th na. 11th Wow. Y4IT. Okay 11. Wait lang, yun nga, Y4IT, na-discuss na ba natin? Baka kasi yung ibang listeners natin, ngayon pa lang sila makikinig ng show natin, and ngayon lang nila narinig kung ano yung Y4IT. Ano yung Kuya, ano yung Y4IT? It stands for Youth for Technology. Youth for IT. Information Technology. Yes. And then yung Congress natin is called the Philippine Youth Congress on Information Technology. So this is gonna be our 11th year. Nagsimula tayo noong 2003, if I'm not wrong. 2003. So nagsimula tayo sa Quezon City. Usually ginagawa natin ito sa loob ng UP Diliman. And sorry, hindi ako nakita sa camera. So okay lang, para mysterious. Last year, hindi na. Sorry Last year we had ilan bang attendees natin last year? Around 28,000 participants. So nag-grow siya each year. Nagsimula tayo roughly mga 5,000 lang yata. And then nag-move out tayo sa UP Diliman, nagpunta tayo sa SM North nun. So that was, ito happened only once, and then after that balik na naman sa UP Diliman. So this year, ayun, so excited tayo lahat dahil yun nga, sa labas na tayo ng UP Diliman or Quezon City. Excited ka? After ginawa rin natin to sa Cebu nung November last year. Pero iba yun, kumbaga medyo hiwalay sila. So meron tayong Y4IT Cebu, meron din tayong Y4IT. Well, Y4IT, yung original Y4IT. Yeah, so 11th year na to. 11th year na to. Meron kayong parang numbers nung simula hanggang ngayon, gano'n yung increase? Well, 5,000, nagsimula siya ng 5,000 and then eventually nag-grow siya as the years went on. Of course, at ang target natin for this year ay 1 million. Oh yeah, come on, Philippines. Since na-accommodate kasi ang capacity kasi ng venue natin this year, mga 10,000 lang, 10K. Okay. So, sana, magkaroon tayo ng 10,000 participants this year, each day. Yeah, so 30,000. 30,000 lang. I did my Medyo math. masakit sa katawan. Pero kaya yan. Kaya yan. Pero anyway, may pahinga muna kami. Yeah. 30,000, kakahingal. Ang oras po ay 1:16 ng hapon. Diretso na lang. Ang temperature ay 30 degrees. Meron dito temperature. Okay, ang DCP 1602, kasapi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alam na ninyo gagawin dito. Sa DCP 1602, kasali ka! Talakayan. Wait, Oo. Sorry mo. Tawa na lang, tawa tayo.
Medyo meron po kaming Technical difficulties. Sorry po. Ayun. ano yung tawag doon? Pag ADHD. Joke lang. Kaya ba nawala yung music? Oo. Okay, sige. Buti na wala naman tayo sinasabing hindi ka nice. Anyway. Okay, tuloy. Tignan. Okay. Parang, ba't tumahimik? Oh no. Panic. Ayun. But yeah, continue please. Ayun talaga narinig nila, no? Ba't tumahimik? Anyway, sige, tuloy na lang natin. So, why for IT? Again, for the first time, for the 11th time, Youth for IT, the biggest congress ng IT for can you tell us a little bit more about last year, yung 10th? Well, last year, we had roughly 28,000 attendees. Tapos, mga guests natin included si Maria Ressa. Sino pa ba? Wow, talaga? Si Terrence Mason. Si Maria Ressa lang naman. Kinikilig kayo dun eh. Si Terrence Mason ng ACM. Ano yan? Northwestern. Saka ng professor siya ng Northwestern University. Pero creative, siya. He had a hand in Many things. Sorry, ayan. Maraming... Animation. He had a hand in many... CGI. Siya yung celebrity natin. Yes. Ang taon. Marami siyang kinontribute. I mean, I think he was also involved. Kung hindi siya, meron siyang friend na involved dun sa paglipad ng Millennium Falcon. Talaga? Yeah. Napalipad na din yun naman. Talaga? Nasa Star Wars talaga siya, Yeah. Ganun siya katanda. Joke. Hindi yung episode 1 to 3, yung 4, 5, 6 na. Yun. Parang, hinahawakan niya isa yata siya dun sa mga nakahawak. Kasi di ba dati, low pa lang yung yung wala pang CG noon, talagang model detalye yun. pa lang, di ba yung mga bagay. Hardcore Yun, so ganun siya. And then also, meron siyang book, CG 101. So, minamap noon yung parang naging history of special effects and graphics. Simula dun sa mga, yung mga Star Wars, mga Gumby, mga gano'n. Ay, Gumby. As in, yung clay models, no? Yeah. Lala ko pa yung music nun. Di ko po kakantahin yung theme song ng Gumby, but anyway. Until now. So, nagkaroon ako ng chance to sit down with him, and then I asked him, ano na po yung limitations ng animation ngayon? Sabi niya, there's nothing. Your imagination. Your imagination. Yun ang sabi, no, seriously. Yun ang sabi niya, ngayon wala nang limitation. Anything can be done through special effects and through animation. So, simula yung Avatar, kahit ano nang maisip mo, pwede na gawin. Ano yung Avatar or yung Avatar? Yung kay James Cameron. James Cameron. Yun, yung isang Avatar. Lalabas na. Avatar Korra, lalabas na. But he was one of the most notable ones, and sana marami rin tayong ganong level in this run of Five for IT. Di ba, Kuya Marco and Kuya Nico? Sino nga ba yung mga speakers natin for this year? Ngayon, ang speakers natin, we have big names, or rather from big companies like Oracle. We have a speaker from Oracle. We have a speaker from Microsoft. We have a speaker or two speakers from Google. Wow! So, meron tayong nakuha from Google. Yung speakers natin from Google last year, mga batang pogi. Batang pogi? I mean, mga bata pa sila. I mean, hindi sila matanda. Sino yan? Si Suan Yo. From Google Singapore. Yeah. We invited him. Naalala ko. Si Suan, we invited him. Pero, he referred me to another one of his colleagues. So, yun ang siyang pupunta. Yeah, okay. But we have a speaker from Google. Ayan, meron pang iba from, tsaka yung mga startup. Marami tayo ngayon from companies, mga startup companies. Tsaka yung mga main staples natin. Si Kevin, at tsaka si Johan. Ayan. Anong ginagawa nila? What do they usually talk about? Mga startup, they help kung ano yung experiences, yung mga natutulungan nilang tao. Kasi, yun gagawa ng bagong company, kung ano yung mga challenges na haharapin, yung mga, kung ano yung, kumbaga, how do you find a niche?
Kasi ang dami nang lalabasan ngayon. So, how do you make your companies stand out? Yung mga ganun. And some other things na concerning startups. Ito, siya ba yung makulit? Yung parang, ba't di pa kayo nagsa-startup ngayon? Parang ganun, di ba? Ginagawa nyo dyan. Ba't di pa kayo nagsa-startup? Sabihin na lang natin, in one word, kapag nasa stage siya, wild siya, wild. To describe him in a word, wild. Electrifying. Daring. Which one? Both of them or? Both of them. Both of them naman. Well, si Kevin. Yeah, kasi ang ano naman dyan sa kanila, both of them, si Johan at si Kevin, bilib na bilib sila sa Pilipino. Oo, Kaya sila skills. sobrang fired up whenever they're speaking na don't settle. Yun ang lagi nilang message. You have the smarts, you have the capability, you have the skill. Don't become a drone. Parang ganun yung message nila eh. Make your own. Make your own company, make your own products. And grow the Philippine economy. Hindi man sa masama magtrabaho sa labas, no? Pero syempre mas gusto natin as Filipinos that our profits or our majority of our earnings nakakatulong sa bansa natin. Diba? So yun yung inaanla for kaya nga medyo sila yung foreigners, sila yung nagpo-push na ganun. Diba? So nakaka-inspire in some way when you listen to their talk. Kahit medyo they're quite wild on stage. Yeah. Pero in fairness, sila din naman talaga pinapakinggan. Kasi nga dahil hindi sila boring tignan sa stage. Kaya suki na sila. Diba? Suki. Tsaka also, we have speakers, we have speakers from companies, not to exaggerate anything, but we have speakers from companies who run the internet. What do I mean? For example, yung ICANN, the internet talaga? Sorry, syempre. Excited si Kuya Mario. ICANN stands for the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Napag-usapan natin yan with Sir Bani Lara. So, we have a speaker from ICANN. So, si Kuya Mario, paki-explain sa ating mga listeners. Ano ang pagkakatanda mo sa kung ano ang ICANN? Hala, syempre, hindi ako ready. Teka. Yung ICANN kasi, parang sila yung namamahala ng overall internet. Parang halimbawa, sila yung nagsasabi, .com, kasi .com, .org, yung mga domain, yung mga domain names. Sila nag-a-assign. Sila yung nag-a-assign, sila yung nagsasabi kung may bago. Sila nag-invento, di ba? Oo, parang ganun. Meron nga .news, yung .tv, yung ginagawa ng, yung .tv kasi maliit na isla lang siya. Pero yung mga lahat ng, .tv tayo, baka pwede nating ibenta sa mga TV stations. Mas merong issue ngayon, yung latest, yung issue. Siyempre, gusto nila mag-release ng bago. Meron yun yung Google. .XXX. Yung ano yun? XXX domain. Domain name. Yung mga adult for sites. Porn? Oo. Imbes na .com, parang i-migrate to .XXX. Para mas madali i-block. Mas madali i-block, oo. Hindi ko alam yung ganun. Mas madaling i-access. Pero yung issue kasi yun na lang. Yun na mas alam. madali i-block or Alam mas na madali XXX. i-access. Kasi may issue nga lang doon kasi anybody can buy a domain na .XXX. For example, My Little Pony, .XXX. Oo, di ba? Yun, diretso lang eh. Di, parang kung tao. Halimbawa, sino ba? Sige, Mario Carion na lang. Diba? Ako, bilang Mario Carion na, na professor nitong universidad na to, pag may makita ako, may maggawa ng website na gano'n, na kahit na, diba? So, parang syempre, mapipilitan akong pang-defame. Kahit di pa defame eh. Parang, let's say, sino ba? Kapangalan mo, for example, yung star. or Miley Cyrus .XXX, for example, even if siya, gusto niya maging wholesome ulit, although mukhang hindi na mangyayari. Gusto niya maging wholesome, wala siya magagawa kung hindi bibilin niya yung page mismo. Yeah. Kasi, wala. Ganun. Kasi anybody can just simply say na, tapos pag sinearch pangalan mo sa Google, yun unang lalabas. So, kailangan magkaroon din ng rules about it. I guess. So, anyway, yun. Ganon kalaki at ganon ka-powerful itong organization na to. And we were able to get one of them, isa siya sa mga head ng strategy and initiatives for the Asia Pacific. So, sa buong Asia Pacific, so siya yung head. So, and imaginein mo, taga-ICANN to. So, these are the people who, hindi naman nag-exaggerate, pero these are the people who run the internet. Sila yung nagpapatakbo. Yan yung kalaban ng ITU. Yun. Yun naman, kasi yung ITU, gusto nila, UN nag-aasikaso Parang ganoon. Dapat hindi corporation. Dapat malaya. Dapat, magmamayari ng buong mundo. Ganyan. Ng government. At saka, we also have a speaker from APNIC. APNIC naman is the Asia Pacific Network Information Center. So, if I'm not mistaken,
Sila naman yung mga sa IP. Internet property. Oo, na Internet protocol. property. Internet protocol. Internet protocol. So, internet property. Mga IPv6, mga ganyan. Mga IP. So, sorry, IPv4. ulit. Kasi may intellectual property, na IP. may internet protocol. Yeah. Meron tayong IPv6 ulit. Meron tayong IPv6 ulit. IPv6. So yun, IPv, mga tungkol sa IP sa buong Asia Pacific. So, reiterate ko lang we're talking about some terms that we talked about in our episode Internet Policy and also Internet History. So, kung gusto niyo kung gusto niyo marinig yung tungkol doon in depth, you can listen to it on the website or look at YouTube and type nilang italakayan Internet Politics or IPv6 ganyan. So, ano si Sir Vanny Lara from DOST. Preginet. For Preginet also. Lahat na siya no? So, we interviewed him. So, you can learn more about it from there. But anyway, nakakatakot pala yung mga singers. So bigatin talaga itong mga speakers. Kasi alam, at saka, ba yung nasa VIP natin? Wala pa ba yan? At saka, you have to also remember kasi this is the start of the second decade ng Wi-Fi IT. Yes. Kasi diba, tapos na yung unang dekada kasi nakasampung taon na tayo. This is the 11th year. Yeah. So ito na yung start ng second decade ng Wi-Fi IT. Kaya dapat all out na yung mga speakers. Kumbaga level up. Level up! Yeah, true. So, di ba, para sa mga estudyante dyan, kung gusto nyo makarinig first hand from these people, di ba? So, attend kayo ng Wi-Fi IT. Minsan lang nangyari tong chance na to. At saka hindi lang kasi makarinig first hand. How I personally experienced being able to talk to them while they're on stage. Kasi ang maganda naman talaga sa gantong type of event is that they are welcoming your questions. This is your chance to ask them questions that you would not have the opportunity to if via email, via ganyan. On the spot about your ideas, about your future as an IT professional na ganyan. So, these are the movers and shakers nga kung tawagin. So, punta na! And, for the first time, wala muna tayong politicians, walang senators. Okay. So, yun nga, tami sinabi ni Trixie, kasi every after ng talk, meron dibang parang question and answer. Diba? So, pwede kayong, yun nga, pumunta sa mic at tanungin nyo agad. Or even kung may time sila, nandun sila, roaming around, you can talk to them. Minsan lang po ito. Yes, minsan lang ito. Hindi natin alam kung kailan expertise, hindi personal. Oo naman, diba? Boto ba kayo kay Maya at kay Sir Chief na magpapakasal na? Wala pa silang 2 buwan. Good question. Anyway, sige, with that, mag-break muna tayo. Joy, ikaw naman, gusto mo? Yan, so, ang oras ay 1:31 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Italakayan. Ayun, nagbabalik po kami. Ngayon po ang gagawin namin ngayong after ng halftime, we're going to talk a little bit about sa IT Balita. IT Balita. May jingle tayo dati. Anyway, I forget it. Anyway, ayun nga pala, gumagawa ko ng tunes. IT Balita. So anyway, una, medyo ang Microsoft ay binili ang Nokia. Diba? So, ibig sabihin nun. Actually, ang mangyari dito, ang idea dito is para, syempre, ang Windows, may Windows Phone. So, para yung hindi lang sila nagbibigay ng OS, sila na rin gumagawa. Parang yung Apple kasi, isang na yun Sila gumagawa ng phone, OS, sila yung OS. So, idea dito is, yung Microsoft, meron na silang Nokia, the same way na ang Google, merong Motorola. Diba? Ganun yun, diba? Well, although yung sa Android, medyo open. So, Sorry. Binili ng Google ang Motorola? Well, nagagamit pa rin ng Motorola yung brand nila. Pero Okay. hindi katulad ng this case, yung Microsoft. I think, hindi yata wala nang Nokia. Nokia talaga. Kasi hindi na siya Nokia 3310, magiging Microsoft 3310. MS? MS 3310. Mobile suit 3310. Mobile suit iba naman yun MS Mobile. MS Mobile phone. Okay pwede Idea ko yan! Phone na, nagiging Mac pa. Transformers. Kung meron, di ba, pwede kang mag-Word doon. May Word, merong Excel na for free doon sa phone, di ba? Pwede. So, parang ang mangyayari dito, in the future, wala na tayo mabibili ng Nokia phone. Yun yung mukhang mangyayari. Kasi talagang a-absorb. Okay. In other news, this is for how much? Teka, sa sa halagang $7.2 billion. Parang konti. Oo nga, parang konti.
Sorry parang baba. 7.2 billion dollars. Baka Desperate na talaga Mura siguro na yung lang. Nokia. Kawawa naman ng Finland. Baka yun lang yung cost ng shares kasi ng Nokia. Oo. So. Leader, diba? Dati silang number 1 eh. So, it's time to Kaya nga, say goodbye. that's why I thought. But what's this? I remember Nokia also is the one in charge of the most expensive mobile phones. No, that's hindi naman one of the most Ventus? expensive. Yung Vertu, yeah. That's one of the most expensive. Pero I think yung mas expensive pa doon. Those Kasi are nilalagay nila ng diamonds $200,000 at saka gold phones. eh. So, anong meron doon? Bakit siya ganun kamahal? Nothing really It's diamante, special except may nilagyan nila ginto. ng diamonds and The other components are made of precious metals. and crocodile skin. Mga ganun. Yeah. Only text. Pero maganda ba UI niyan? Maganda UX. Siguro hindi. Pareho lang. Alam mo yun, case lang Oo yung nga eh. papamahal. Hindi, I mean kasi yun, when you buy it, it's a real investment. Bakit? Kasi it's gold and diamonds. Oo. Okay. Okay? So, hindi siya Baka maluluma. You can resell it for a higher price kasi it Oo. appreciates. Hindi siya maluluma. Jewelry. Pwede mo siyang itambay lang dyan. Diba? Kung i-resell mo yan, you can resell it for a higher price. Kakatakot mas snatch. Hindi, wag Wag mong dalhin. Ilalabas. Kasi sumakay ng jeep. may ganun ka, no? Tapos ang jeep pa rin. Kasi, isa lang naman umabot ng $90,000. Mga ganun lang naman presyo na. 90,000, mura. Mas dahil mahal sa pa nga barya. dun. Siyempre, nagta-times 42 ako eh. No? 360,000 pesos. Makakabili na ako ng 3 pampasadang jeep na yun. Mas mahal pa po itong phone na to sa jeep. Magawa kong business ano. Grabe, hardcore. Anyway, yun. So, pati yun, binenta nila? Kasama yun? Wala pa naman sa... Well, eventually, siguro masasama rin yan. Ay. Sa kanila naman yan. So. Okay. So, we're talking about phones. Ang isa pang balita, dahil merong mga chismis, lalabas na sa September 10, ang iPhone 5C, tsaka iPhone 5S. Parang fruity nung name na 5C, no? O, kasi tama nga. Kasi ano siya, yung 5C, no? Juice drink yun, di ba? Parang Tetra Pak na. Tetra Pak na, orange, lemon, strawberry. Pero actually, ganun nga. Kasi ang pinaka-idea ng iPhone 5C ay iPhone 5 siya, pero yung case gawa sa plastic. Yeah. Na iba-ibang kulay. Magaang, tapos may red, ayun nga, Citrusy feel. Parang ganun, parang siya, parang mas mura siya. Ang sabi daw, it could go as low as $100 daw. Ay, wow, magkaka-iPhone na ako. 4,200 Wait, pesos. but is the difference only on the... Material lang. Just the external? External lang talaga. What about the screen? Pareho lang. As far as I could, well, yun yung basa ko kasi puro rumors lang. Like, Gorilla Glass pa rin siya and stuff? Hindi ba? Cheaper yung case. Yung technology lang yung the same. Pero yung casing, yung pareho lang mas mura. Talagang for low end eh. Ganun pa rin. Yung ilang pixels per yeah. Ganun pa rin siya. Except yun nga, yun nga, actually kung doon, mas marupok yung labas. Yeah. Kasi yung pinaka-goal ngayon, kasi yung Samsung, ang daming mga maraming murang Samsung phone. Galaxy Mega. Diba? Samsung Galaxy Mega Ultra. Yeah. Electromagnetic. Pero pinag-usapan natin to before di ba? If this will hurt them. Ay, nga, yun pala yun. Oh my God, that was September yun. September ngayon. I can't remember when we talked mga about summer it. yun eh. Mga But summer yeah, yun eh. Oo. Kung makakasakit to sa kanila, providing lower end. So what do you think? Takes away the prestige. The prestige. Sabi ng Apple phone, parang naging plastic na lang yung labas. Tsaka kasi, di ba, the moment you lower the yung materials themselves, mas madali na nga siyang masira. These are known for quality. I dropped this on the marble floor. Ang liit-liit lang, walang damage sa screen. Medyo nag-bend lang ng konti yung okay, ayan na. So, kaya magkaroon ka na ng case. Pero seryoso, look. Sa mga camera po, sa mga nakikinig po sa amin, tinatapat namin sa camera namin. So, tingin po kayo sa YouTube para makita ninyo. Nalaglag yung phone, face down. Okay, ouch. Sa marble. Alam mo yung marble na lined with, yung mga maliit na bato-bato na pebbles? Shucks. Doon siya nalaglag. Hindi yun marble, yun? Diretso. Basta yung may naka-embed na lupa. May marble sa gitna. Okay. Tapos nasa parang marble squares and then there are like little parang outline lang or something sa dulo trim. Doon siya nalaglag. Yun lang nangyari sa kanya.
Nalaglag rin This is puso a mo. 5 ba yan? 4S. 5. 4S. Yun lang nangyari sa kanya. So parang ako, that's what you pay for. Okay? What happens when you buy this 5C? You drop it. Wala na, basag. Okay, ako may naisip akong isang theory. It's a way to increase their sales. Kasi pag nasira ang isang bagay, at 'di ba? I mean, you drop a lower quality phone, nasira siya, you have to buy another one. Yeah. Galaxy na yung bibilin mo. So, ang nangyayari, it artificially inflates the number of units sold. What a waste. Sorry. Diba? Wala, bibilin yun. Parang, ang dami bumibili kasi madali masira. Di ba? Mura. Parang Oo. King, marami bumibili. Oo, di ba? Mura. Yun na yun. Yun na. Hanggang doon na. Ang mga naririnig po ninyo ay pawang mga opinion. I love CDR King. Totoo naman. Mura siya, di ba? Oo, mura siya. Totoo naman, di ba? Compared sa iba. Oo, diba? totoo. So, yun lang, mura. Di ba nga yung missile ng North Korea, CDR King yun? Oo, yung missile nila. Hey! You know? No, friends. All nations are friends. Yeah, we love everybody. Of course. Anyway, moving on. Yung, speaking of phones, meron rin silang i-release na high quality na iPhone 5S. Na yung, yan, So, anong difference sa 5? May gold. May gold. Case. Kailangan ng gold. Hindi. Kulay. Dragon skin. Yung finish niya, there's a black one, there's the white silver one, and then there's a gold luxury finish daw ko, no? Para sa mga luxury people. Hindi daw siya gold, champagne colored Champagne! daw. Yeah. Pero Rosé. may bago siyang, may technology siya na may fingerprint sensor siya. So, imbis na magta-type ka ng key, bawa, ilalock mo yung phone mo, itatapat mo doon. Tapos yung fingerprint mo yung mag-unlock yung phone. Tapos for whatever security, mag-online shopping ka. Oo nga. Pwede mo i-set yun, di ba? Biometrics. Biometrics na yung pang-open Pero mo. hindi pwede yung, ano yung password mo? Hindi pwede. Ay, mahirap yan! Paano pag kailangan? Wala, nalaglag ako 911. Yung kamay mo, hindi siya paano tayo tatawag? Wala tayong phone. Ganyan. Diba? Hindi, yun talaga. Ay, hindi, yun. Siguro nga pwede mo ma-set. You can either have it as a fingerprint lock or, as a normal number lock. May ganun na, may mga laptop na ganun for a while yung nauso siya. Toshiba. Oo, yung gaganon mo para mag-log on. Pero Ingit na ingit ako sa kaibigan ko may ganun parang wow. super cool. But yeah. Okay, meron pa siya dual core daw, yung bago yung dual core A7 processor. Okay. So medyo mas mabilis siya kaysa sa ngayon. Pwede na ba ako mag-wow dyan? Yeah. Pwede na mag-wow. Hindi, pwede ka grabe, yung lalaro ko dati nung bata ako. Yung Doom 1, yung Doom 1 sa aking 8 megabyte RAM na computer. Ilang na 486? 486, di pa Pentium yun. Lalaro ko ng Doom. Tapos biglang ngayon sa phone na naglalaro. Hindi, yung iTouch. Ragnarok. Ragnarok online? Yes. Pwede. Speaking of which, nahila ako. Naglalaro ako ulit ng Ragnarok online. Sorry. Yeah, pero grabe. It's private server. Yung Seryoso? yung Nice. Philippine level up games. Zero. Ano siya. Anyway, basta. Ano ba gusto ko ikwento tungkol doon? Yun, lalabas daw sila. Yung mga pinag-uusapan namin, lalabas na ang September 10. Which is this month. Yeah. Which is in 6 days. Kasama ba dyan yung iOS 7? Well, nga. Teka, check natin sa Google. Mamaya, after the break, titingnan lang namin. Yeah, kasi muna. we have friends nga that are developers. Mhm. So they're ginagamit nila ngayon yung iOS 7 beta. Beta, whatever. Yung ginagamit nila yon. And there are some bugs, pero nakakatawa kasi continuous naman yung release ng fix ng ganyan. So Sabay daw, September 10 rin daw, rumored. Oo, yeah. Rumored. Sinabi before na parang ang iOS 7 ilalabas ng September. Ayun, baka ito na nga yun. Pero I'm not sure if I want to. Kasi mukha siyang Luya. Opinion. opinion. Pawang opinion lang po. Ano yun? Tapos last na aming IT balita na medyo local news. Local news. Ang parang bibilin ng Globe ang Bayan 10. Totoo ba yan? Sorry, narinig ko lang. Totoo ba yan?
Globe Eyes initial 57% stake in Bayantel for $90 million. Pwede, iniisip, minamata. Minamata. Syempre po sa mga nakikinig, titinginan po kami ngayon. Minamata namin. Tingnan nyo sa YouTube. Anyway, so yun nga, grabe So, ang mangyari dito, di Globe na yung may-ari na ng Bayantel, parang ang Smart ang may-ari ng Sun. Sun, yeah. Diba? Tsaka PLDT, mukhang PLDT may-ari ng Smart, tsaka... yun nga parang wow, okay mukhang... Dalawa na lang sila. Ayaw nga, yun yung problema. Diba? Yan nga yung problema natin before, diba? Na kung dalawang to na lang natira, si Globe tsaka si PLDT na lang, magbati na kayo. Para naman magmura at bumilis ang ating internet sa Pilipinas. Pag nagbati sila, ako I go for many more mas marami tao. Okay. Kasi, economic theory tells you that. Yeah. Kasi diba, the more competitors there are, yung competition, it reduces the prices. Kung mababawasan kasi ng mababawasan, ang nangyayari, yung companies, binibili nila yung competition nila. Exactly. So, ang nangyayari, tumataas yung presyo ng... I'm wondering though, so like in Japan or in the US, ilan ba yung nila? Yung companies nila? Sa US, alam ko may T-Mobile, may Verizon, merong AT&T. Google, syempre, pumapasok may ng Google. May Signal pa yata. So, maraming mga 4 ganyan, 4 to 5 diba? players. So, matindi yung competition, kaya yung presyo hindi masyadong mataas. Pero mabagal rin daw then again, ang dami ko nakikita sa internet, mabagal daw net ng US compared sa ibang parts of the world. Nga lang, ang bagal nila ay 5 Mbps na DSL. Parang ganun. Mabagal yun ang mabagal sa kanila, 5 Mbps. Kaya nga diba? Magkano babayaran mo dito? Diba? Anyway, sige, break muna tayo. Alright, so that is the end of our trivia. IT Balita. Okay, so ang oras po ngayon ay 1:47 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapasayan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay. Sa DZUP 1602. Kasali ka! Talakayan. At nagbabalik po kami sa last part ng aming programa. Nagbabalik. Alright. So we'll now talk about Y4IT11. Ang ganda ng font niyo dun sa page. Aliw ako. Y4ITXI. Y4IT11. Imagine, innovate, inspire. SMX Convention Center, Pasay City, September 17 to 19. Mag-show ba tayo nun? So gusto mo no? Live. Phone patch. Meron po sa Ronda Patrol mula sa SMX Center. Anong nangyayari dyan, Igan? Pwede mag-interview kayo ng mga galing sa mga talk. Yung mga lumalabas na estudyante, ganun. Parang yung nasa sine, di ba? Kilig ako. Baka for the next week, maybe. Pwede, gather na lang ng live feed ba? Pwede tayo mag pre-show. Pre-show. Pwede. Ay, hindi. Magdala, sa 11, magdala na kayo ng mga pre-guest. Mga guest dito, parang give a short idea kung what you're going to talk about. Kaya punta kayo para makuha niyo to watch the whole show. Buong talk ko. Parang bila siya i-interrupt, 5 minutes lang po kayo. Ayun, so, paano? Let's say, sa September 17, after everything na pinag-usapan natin, maengganyo na yung mga taong pumunta. So, paano yung mangyayari? What do I do? Where do I register? Ganun. Yung details na sa website natin, pero mabibigay ko sa inyo yung price. For individual, 700 pesos na. So, tumaas siya ng 100 for good reasons. Obvious reasons. And then, group of 50 to 99, 650. And group of 100 or more, 600. Pwede pa tayo mag-register. Although, nag-end na yung registration natin, 31, mag-extend ulit tayo kasi dahil pang gusto mag-register. Namin nagmamakawa. So, sige, pagbigyan natin sila. Pwede pa yung humabol. Oo. Habo lang. Pwede. Mga late birds. Di na early birds. Late birds. Oo. Juju. Ayun. So, anong tawag dito? Usually, sino yung mga pumupunta? Buong Pilipinas. Actually, from top to bottom Kaya nga, nakakulat kasi parang 5 a.m. pa lang. Ando na yung mga bus. So, if you can remember last year, ang daming bus na nakapark sa Yeah. So, medyo Sige, matraffic sa UP. Oo.
Kasi sobra, as in, ang cute naman nila tignan din. Kasi ang dami-dami nga nila. Right? So, from 5 a.m., yung mga estudyante, durog pa. Kasi kung sa San Galing, I guess they must have traveled all night kung ganun ang lala kong kwento talaga na laging lumalabas dito, parang na daw, school tradition na daw nila ang ginagawa nilang field trip nung Y4 IT. So, each year, parang may naka-allot na parang sabihin natin yung gagastusin nila para sa Y4 IT. Yeah. Pinaplano na yan sa mga palang school year. Field trip budget. Oo nga parang, Y4 IT tradition na, parang prom na. Parang prom. Tsaka meron ata na parang naka-incorporate na sa miscellaneous fees nila. Oo, meron daw ganun. Narinig ko nga. Kasi naman, alam naman natin lahat na a lot of companies din, di ba sabi nga nila, they look for when they see that you have the certificate of something, attendance or something in a Y4 IT event, plus na yun agad on your resume, di ba? So yeah, a lot of employers, future employers are looking or would see that as a plus. Sigurado magbibigay tayo ng certificate after each day. So yeah, ang pinaka natutuwa ako doon, 'di ba usually people who go here are the university students, IT blah blah blah. Natuwa ako may mga dumating ng mga high school kids. Parang ako nakausap ko yung yung teacher nila. Apparently the teacher has been attending when he was still an undergrad. And then when he graduated, he was so happy with the Y4 IT events and what it did for him that when he became a teacher in an IT school or IT high school, he invited the kids from the robotics club na, okay, we can go here, ganyan. So, tuwang-tuwa yung mga bata. So, ang cute nila. And these children are from not Manila. I think they're from an IS in a far-flung province. So, labas pa ng Luzon, I guess. So cute! Yeah. Oh, and we would like to also invite you to, visit our Facebook, Y4 IT Facebook and Twitter account. So, for FB, it's facebook.com/Y4IT. Yeah. And then, you can easily search it naman in the search bar. And for Twitter as well, /Y4IT rin. Okay, and may bibigay si Marco sa aking paper. Anyway, andun lahat ng pictures ng last year din also. It's so much fun. And then, we're probably gonna have another Twitter wall. Yes. So, follow us on Twitter and use the hashtag Y4ITXI. Tsaka live feeds din sa Facebook. Talaga, so parang bawa nasa bahay ako kahit malayo ako pwede ko panoorin. Yes, malaman mo kung sino ng speaker. Kung sino ng speaker, when we talk about live feed, we're talking about live photo stream. Photo stream. Yeah, and syempre may text. Okay, akala ko may audio talaga live stream. Tapos kung wala kang access siguro sa computer, sa internet, pwede rin kayo tumawag sa EPSITF, that's 920-2080 or 436-2217. Hanapin nyo si Rhea. Okay, number namin is 920-2080 or 436-2217. Yeah. So, pwedeng tumawag doon to ask for information. Yes, any information concerning Y4 IT. Yeah. Cool. Anyway, but website, Website. Y4IT.org. Kanta natin Y4IT.org. Makikita nyo doon yung tentative program, yung lineup of speakers natin. Pati pictures. Oo. So, and a little bit about them. So, para makilala nyo. Andiyan ba si Christy? Andiyan ba si Ben? Nandun si Christy. Si Ben, hindi nag-decline si Ben. Well. Kasi pabalik daw siya sa TED. But Christy Tsang is from Linux, right? Professional Institute. And napaka-interesting din yung And speaking of Linux, meron din tayong side events. Para sa details ng side events namin, puntahan nila yung website. Pero meron kami nung AppNic workshop, routing workshop. And then we have Idea Wars, courtesy of Smart and Ideas Space. Wow. And then there's the LPI certificate examination. Yeah. So, di ba sa Y4IT, aside from the talks, meron ding booths, di ba? Meron tayong exhibition. Exhibitions, So marami tayong mag-exhibit ulit. Yun, okay. So may I would like, kasi as people who have organized Y4IT before, what can you advise yung mga darating? Parang meron ba kayong mga tips sa kanila, ganun? Tips particularly about food. Food. Bawal magdala, tubig, ganyan, well, blah, blah, blah. may mga nagtitinda naman doon. And then, kasama naman sa badge natin yung food. Snacks. Snacks. So, magbibigay naman kami. And then,
Lunch, we're thinking siguro bumili na lang sila or may mga ano tayo doon. Papayagan ba silang pumasok with baon? Pwede tayo magpasok ng... pero wag tayo magkalat sa loob. Yes, please. Usap po kami. Para sa ating lahat. Apa. Parang may time ba na parang, di bagay, Mall of Asia to, it's gonna be different. Kasi dati sa UP eh. So, Dati hindi ka pwede. tapos ang parking area natin... Malaki The whole... So magpa-drop off na lang kayo sa venue and then pupuntahan ng mga bus ninyo yung parking area natin. Yeah. It's a big space. Kukuha niyo yung arena, Sana next year. We're trying. Sana may Y for IT Asia. Y for IT Asia, In an unknown island. Kaya in the nga. Pacific. Y for IT Asia, yes, sa pag-uusapan na siya. Talaga? Wow! So medyo ano pa tayo dyan. Secret. Ultra hush-hush yan. Sige. Sa atin lang po, huwag niyo po pagkakalat. Yeah. So, so, park sa bagay, MOA naman yan, wala kang problema sa parking Tsaka sa food. Meron tayong designated na... designated. Tapos, kakain kayo, kung pwede naman kayo kumain sa mall mismo. Huwag kayo pumunta sa mall, doon kayo sa ano. Kasi it is true. Yeah, you miss talks. Yeah, true. Alam mo, there was this, kasi super Terrence Mason fan ako. Anyway, moving on. Meron siyang talk just after lunch break. And he started, yung mga tao, they had lunch so far away, so they were just returning. Napaka-interesting na nung ina niya. Parang, gipit, sorry. Sayang. Sayang, my friend. Sobra, if you go far and then you miss a talk, it's a waste of you going there. So, you stay there. Food is everywhere. It's nearby the venue. Tsaka reminders din sa mga nag-a-attend, parang, kasi, sa experience namin ng Y for IT before, kumbaga yung mga attendees, umaalis sila, parang half day pa lang, umaalis na sila. Sobrang daming nasasayang kasi sobrang marami pa rin magagandang speakers in the afternoon. So we advise you, kung pupunta kayo ng Y for IT, i-block niyo yung buong araw niyo for Y for IT kasi sayang din yung binayad niyo, di ba? Yun. Sobrang you miss things, you stay there. I'm telling you. You have to stay in. Alright? Okay, so I have an announcement to make pala. Oh, yeah. Ayan, so this is not related to Y for IT, but yeah. Ayan, so calling all aspiring game designers and game developers. Ayan, so yung mga aspiring game designers and developers dyan. So DOST-ICTO is partnering with GDAP and UPITDC and PSIA in offering scholarship on game design and development. So libreng edukasyon sa game design and development. So deadline of applications is this Saturday na. So September 7, 2013. Ayan. So, submit niyo lang yung applications niyo sa UPITDC. Look for me, Joy Salvio. Ayan. For more information, please contact 920-2080 and look for me in it. Sayang. Oh my goodness. Sobrang sayang lang talaga. Yeah, you can get a scholarship on game design. Yes. So many things. Yan. Kung malalaman niyo lang yung budget per student, sobrang siguro mag-apply na kayo agad. So, you can also email your queries to sjrsalvio@ittc.up.edu.ph. Ayun. So, please apply. Huwag kayong mag-hesitate. Huwag niyong isipin na baka mahirap yung exam, baka nakatakot yung interview. Hindi. So, tapos at marami pang slots. Medyo nakakatakot lang. Joke! Hindi lang siya medyo nakakatakot. Anyway, so please do apply. Sayang talaga. Sayang. Minsan lang yung opportunity na to. My students, old students, IT students from Lasal, come on! Yes, come on. Please apply. Game design and development. Okay. You could be the next big thing. Yes. Alright, so thank you so much. Salamat. Marco and Rico. for having us again. Good luck sa We'll see you soon. next few days. Yeah. And hello din sa mga estudyante ng GSEP namin. Yeah. They'll be leaving on Saturday. So our students, and I hope they had a good time. And of course, hello sa ITDC, content, software, Yan, admin, si everywhere. Mark's nakikinig. Get well soon. Get well soon! Yeah. Okay. Sige, so ano yung outro? Ayun. So sumainin na naman ang isang oras ng talakayan at balitaan at Taliban dito sa Talakayan. So we see you all next week. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.